Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang movie na YE, The Monster Boy. Ngunit bago natin ito simulan, ay maaari ba akong makahingi ng pabor? Pakilike naman ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. I-click mo na rin ang notification bell. Muli maraming salamat kaibigan. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa grupo ng mga kidnapper na ang kinuha nilang briefcase na may ransom money ay may nakalagay na tracking device ng mga pulis. Upang lituhin ang mga pulis, ang mga kidnapper ay nahati sa dalawang grupo. Kinuha ng unang team ang briefcase na may ransom money na nakatago sa isang tren, at ang pangalawang team ay kinuha ang batang lalaki na kanilang hostage. Gayunpaman, hindi naging maayos ang kanilang plano dahil nagawang malaman ng mga pulis ang kinaroroonan ng unang grupo at na-corner sila sa tren. Samantala, isa sa mga pulis na nagngangalang Chang Ho, na kasabwat ng sindikato, ay nagbalita tungkol sa pag-ambush sa grupo na ng hostage sa batang lalaki. Gayunpaman, tila wala silang pakialam dito, dahil ang mga miyembro ng kidnapping syndicate ay sanay na sa ganitong sitwasyon. Tulad ng kanilang inaasahan ay nakatakas ang mga kidnapper na nasa tren at nagawang talunin ang mga pulis. Pagkatapos nito, ay bumalik ang mga kidnapper sa kanilang pinagtataguan sa isang isolated na lugar sa gitna ng kagubatan. Ang mga kidnapper ay sina Sok Tai, ang seryoso ngunit charismatic na leader, si Ki Tai, isang bulol na dalubhasa sa pagmamaneho, Jin Song, malupit na tagaplano, Bom Su, isang eksperto sa baril, at Dong Bom, isang martial artist. Dahil nabigong makakuha ng ransom, ay balak nilang patayin ang bata. Gayunpaman, ang pinuno na si Sok Tai, ay nagpasya na panatilihing buhay ang batang lalaki, at nagpadala ng isang babae na nagngangalang Yang Ju upang alagaan siya. Makalipas ang 14 na taon, si Sok Tai at ang kanyang mga tauhan ay nagnakaw sa isang malaking bahay, kung saan noong mga oras na iyon, ang may-ari ng bahay ay minamasahe ng isang bulag. Dahil sinubukang manlaban ng may-ari ng bahay, napilitan silang patayin ang lalaki. Sa pag-aakalang bulag talaga ang masahista, nagpasya si Sok Tai at ang kanyang grupo na panatilihing buhay ang bulag, at umalis na lang dala ang kanilang ninakaw. Ang pagnanakaw ay nalaman ng mga pulis na agad namang pumunta sa lugar at hinabol sila. Gayunpaman, ang mga pulis ay nalinlang ng isang binata na nagngangalang Huai, na miyembro ng sindikato. Si Huai pala ang batang lalaki na dating biktima ng kidnapping ng sindikato ni Sok Tai, na pinalaki ng kakaiba at natuto ng mga skills mula sa kanyang limang ama, sa halip na pumasok sa paaralan. Si Huai, na nakabalat kayo bilang isang estudyante, ay nagawang gampanan ang kanyang mga tungkulin upang si Sok Tai at ang kanyang mga tauhan ay makatakas mula sa pulisya. Sa pag-uwi, aksidenteng nakilala ni Huai ang isang batang babae na nagngangalang Yu Qiang na nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang pangalan at paaralan. Gayunpaman, hindi umimik si Huai at iniabot lang sa kanya ang isang orange. Pagdating sa bahay, sinalubong si Huai ng kanyang limang ama, na pumupuri sa kanya dahil sa kanyang mahusay na trabaho. Kahit na si Sok Tai at ang kanyang mga tauhan ay mga kriminal, tinrato nila si Huai ng mabuti at tinrato din siya bilang kanilang sariling anak. Hindi na rin nila ikinakadena si Yang Ju na nag-alaga kay Huai simula nang ito ay bata pa lamang. Kahit na si Huai ay hindi nakatanggap ng formal na edukasyon sa paaralan, ang kanyang limang ama ay nagturo kay Huai ng iba't ibang bagay, kabilang ang pagbaril. Tinuruan din si Huai na gumawa ng iba't ibang pisikal na aktibidad, bagamat mayroon siyang special talent, tulad ng pagpipinta. Isang araw, ang isa sa mga tauhan ni Sok Tai, si Jin Song, ay nakakuha ng trabaho mula sa pulis na nakipagsabwatan sa kanila na si Chang Ho, upang patayin ang isang pari na nagngangalang Hang Taek, dahil ang lalaki ay tumangging ibenta ang kanyang bahay sa isang negosyanteng nagngangalang Jin. Sa kabilang banda, ang mga pulis na nag-iimbestiga sa kasong robbery ni Sok Tai at ng kanyang mga tauhan, ay walang magawa dahil ang tanging saksi sa kasong robbery ay isang bulag. Pagkatapos ay ipinatawag ng pulisya ang isang pulis na nagngangalang Jung Min upang tanungin ang bulag. Sa isang kakaibang paraan, nakuha ni Jung Min ang kaunting clue tungkol sa mga magnanakaw na amoy halaman ng cactus at iba pa, dahil si Sok Tai at ang kanyang mga tauhan ay may tindahan na nagbebenta ng iba't ibang ornamental plants. Dahil alam na ang pulis ay may lead sa kaso ng pagnanakaw, si Chang Ho ay nagmamadaling sabihin kay Sok Tai at sa kanyang mga tauhan na kumilos ng mabilis bago sila mahuli.
Ang gang ay nagplano ng isa pang krimen at kasama na si Huai sa unang pagkakataon, kung saan kailangan niyang pumatay ng tao. Inutusan ni Sok Tai si Huai na patayin ang bulag na masahista. Gayunpaman, dahil ito ang kanyang unang misyon na pumatay ng isang tao, labis na kinabahan si Huai na nanginginig ang kanyang mga kamay at hindi niya magawa ang kanyang trabaho. Kahit na nagawang kidnapin ni Sok Tai ang bulag na masahista, hindi ito nag-atubili na parusahan si Huai sa hindi pagtupad sa kanyang mga tungkulin at ikinulong siya sa basement. Si Sok Tai na may malupit na ugali, ay palaging tinuturuan si Huai sa napakahigpit at disiplinadong paraan, kaya takot na takot ang binata sa kanya. Matapos malutas ang kanilang problema tungkol sa bulag na masahista, si Sok Tai at ang kanyang mga tauhan ay gumawa ng plano kasama si Chang Ho tungkol sa pagpatay na kanilang gagawin laban kay Hong Taek. Matapos silang mabayaran, agad nilang isinagawa ang pagpatay at dinala si Huai na sumama sa kanila, dahil may mahalagang papel si Huai sa plano ng pagpatay. Ginawa ni Huai ang kanyang trabaho na pasukin ang bahay ni Hong Taek at bigyang daan si Sok Tai at ang kanyang mga tauhan upang patayin ang lalaki. Pagdating sa loob ng bahay, nakita ni Huai ang isang lumang larawan ng isang batang lalaki na kamukhang kamukha niya noong siya ay maliit pa. Sa kabilang banda, napansin niya ang isang tao sa loob ng bahay, nagtago ang asawa ni Hong Taek habang tinatawagan ang kanyang asawa at pinauuwi ito kaagad. Si Huai, na nahanap ang pinagtataguan ng asawa ni Hong Taek, ay nagpasya na panatilihin ang babae doon at itago ang kanyang kinaroroonan mula kay Sok Tai at sa kanyang mga tauhan. Samantala, si Hong Taek na sa wakas ay nakarating sa bahay, ay agad na binugbog ni Sok Tai at ng kanyang mga tauhan. Nagpasya naman si Huai na hayaan ang asawa ni Hong Taek na makatakas upang mailigtas siya. Dahil dito, nagalit si Sok Tai at pinarusahan si Huai sa pamamagitan ng pag-utos sa kanya na patayin si Hong Taek. Sa una, nanginginig ang kanyang mga daliri at nanginginig ang baril, ngunit pagkatapos ng isang putok, patuloy na kinalabit ni Huai ang gatilyo. Matapos isagawa ang pagpatay, si Sok Tai at ang kanyang mga tauhan ay nagmadaling umalis doon. Hindi nagtagal, dumating si Jung Min sa pinangyarihan upang imbestigahan ang kaso ng pagpatay kay Hong Taek, at nakahanap ng ebidensya mula sa payong na hindi sinasadyang naiwan ni Huai. Pagkatapos maghanap ng impormasyon kung saan nabili ang payong, dumating si Jung Min sa tindahan ng ornamental plant na pinamamahalaan ni Jin Song. Sa kabilang banda, si Huai ay mukhang nanlulumo at bigo pagkatapos pumatay ng isang tao. Panay ang tingin niya sa lumang litrato ng batang lalaki na kinuha niya sa bahay ni Hong Taek. Nang makita ni Yang Ju ang larawan, agad na nakilala ng babae na ang batang lalaki ay si Huai dahil siya ang nagpalaki sa kanya. Si Huai, na interesado sa kanyang nakaraan, ay palihim na pumasok sa bahay ni Hong Taek upang maghanap ng mga clue tungkol sa batang lalaki. Gayunpaman, nang naroon na si Huai, biglang umuwi ang asawa ni Hong Taek, kaya nagpasya si Huai na umakyat sa itaas at magtago sa isang silid. Ang silid ay tila silid ng isang lalaki na may mga damit at mga laruan na nakaaayos. Ngunit pagkatapos, nakita ni Huai ang isang tumpok ng mga dyaryong tiktik na naguulat tungkol sa pagkidnap sa isang batang lalaki 14 na taon na ang nakalilipas, at nagulat si Huai, nang malaman niyang siya ang batang lalaki. Lalong nadismaya si Huai nang malaman niyang pinatay niya ang kanyang biological father na walang iba kundi si Hong Taek. Sa kabilang banda, sinubukan ng asawa ni Hong Taek na wakasan ang kanyang buhay pagkatapos mamatay ng kanyang asawa. Nang nalaman niya ito, nagmadali si Huai na iligtas siya dahil ayaw niyang mawala ang nag-iisang pamilya na mayroon siya sa mundong ito. Samantala, si Sok Tai at ang kanyang mga tauhan ay tila nalilito sa kinaroroonan ni Huai. Habang nasa labas si Sok Tai at ang iba pa, pumasok si Huai sa opisina ni Jin Song upang harapin siya tungkol sa katotohanan tungkol sa kanyang nakaraan bilang anak ni Hong Taek. Dahil tumanggi si Jin Song na sabihin ang totoo ay pinatay siya ni Huai, at nangakong maghihiganti sa kanyang mga gangster na ama. Sa ibang lugar, ang CEO na si Jin na nag-utos sa pagpatay kay Hong Taek ay nakatanggap ng balita na ang asawa nito ay buhay pa, kaya't hindi nila maipagpatuloy ang kanilang naunang binalak na proyekto sa pagpapatayo ng mga infrastruktura. Dahil dito ay inutusan niya ang kanyang tauhan, isang lalaking nagngangalang Ji-won na tapusin na ang problema.
Dahil wala nang ibang pagpipilian, inutusan ni Chang Ho ang isa sa kanyang mga tauhan na patayin ang asawa ni Hong Taek na ginagamot sa ospital matapos subukang wakasan ang kanyang buhay. Gayunpaman, nabigo ang pagtatangka dahil laging nandyan si Hua Yi upang alagaan at protektahan ang kanyang ina. Dahil alam niyang kailangan niyang maghiganti kay Sok Tai at sa kanyang mga tauhan para hindi na sila makaabala sa kanyang ina, hiniling ni Hua Yi kay Yu Qiang na alagaan sandali ang kanyang ina. Sa ibang eksena, pumasok si Hua Yi sa tirahan ni Sok Tai at ng kanyang mga tauhan upang magnakaw ng ilang armas. Gayunpaman, ang kanyang mga aksyon ay nahuli ni Bom Su, at sila ay nasangkot sa isang mabangis na labanan, kung saan ay nakatakas mula roon si Hua Yi dala ang ilang mga armas at kagamitan. Si Sok Tai at ang kanyang mga tauhan ay nagmamadaling habulin si Hua Yi, ngunit nagawang makalayo ni Hua Yi dahil bumangga ang sasakyan nila Sok Tai. Sa kabilang banda, nakahanap si Jung Min ng mga ebidensya tungkol kay Hua Yi na kinidnap siya ni Sok Tai at ng kanyang mga tauhan 14 na taon na ang nakalilipas, at sinubukang hanapin ang kanyang kinaroroonan. Nang maglaon ng gabing iyon, si Sok Tai ay nakatanggap ng tawag mula kay Hua Yi, na humihiling sa kanya na pumunta sa kung saan nila siya kinuha 14 na taon na ang nakararaan. Si Sok Tai at ang kanyang mga tauhan ay sumugod doon upang salubungin siya. Ngunit ang lahat ng ito ay isa palang bitag. Nauna nang pumunta si Hua Yi kay Jin at sinabi sa kanya na may impormasyon si Sok Tai at ang kanyang mga tauhan sa kinaroroonan ng asawa ni Hong Taek. Nang marinig ito, agad na inutusan ni Jin si Ji-won at ang lahat ng kanyang mga tauhan na harapin si Sok Tai at ang kanyang mga tauhan. Nang magkita na sila sa itinakdang lugar, agad niyang binaril ang isa sa mga tauhan ni Ji-won upang pukawin ang hindi pagkakasundo sa pagitan nila. Ang mga away at shootout ay hindi naiwasan. Sa huli, nanalo si Sok Tai sa laban kahit na namatay sina Bom Su at Dong Bom. Sa kabilang banda, nagawa ni Kitai na malaman kung nasaan si Hua Yi, at sinubukan siyang hikayatin na itigil na ang lahat. Wala talagang intensyon si Hua Yi na patayin si Kitai, dahil siya ang pinaka-close at pinaka-may malasakit na tao sa kanya. Gayunpaman, aksidenteng namatay si Kitai nang mahulog siya mula sa taas. Samantala, si Sok Tai na nakatanggap ng balita mula kay Chang Ho na nahanap niya ang kinaroroonan ng asawa ni Hong Taek, agad na sumugod doon upang patayin ito. Si Hua Yi na patuloy na nagdadalamhati sa pagkamatay ni Kitai, ay biglang nakatanggap ng tawag mula kay Yu Qiang na nagsasabi sa kanya na ang kanyang ina ay ililipat ng silid. Sinabi rin ni Yu Qiang na hinahabol siya ni Chang Ho at nagtatago siya sa banyo. Nang marinig iyon, nagmadaling pumunta si Hua Yi sa ospital upang iligtas ang kanyang ina at gayon din si Yu Qiang. Ngunit sa daan, naaksidente si Hua Yi. Sa ibang lugar, si Jung Min ay nakakuha ng mahahalagang impormasyon tungkol sa Gobelin case at nahanap ang tirahan ni Sok Tai at ng kanyang mga tauhan, kung saan nakilala niya si Yang Ju na nagsabi sa kanya ng lahat. Pagdating sa ospital, agad na pinatay ni Sok Tai si Chang Ho, at isinugod sa treatment room ng asawa ni Hong Taek. Inilabas ni Sok Tai ang kanyang baril, at pagkatapos ay sinabi ang tungkol sa kanyang sarili na nag-alaga at nagpalaki kay Hua Yi upang maging isang mamamatay tao, kung saan pinatay ni Hua Yi ang kanyang biological father bilang paghihiganti laban kay Hong Taek mismo. Inihayag ni Sok Tai na siya, sina Hong Taek, Yang Ju, at Kitai ay lumaki ng magkasama sa isang ampunan. Noong siya ay teenager, si Sok Tai ay umibig kay Yang Ju, ngunit sa halip ay nagustuhan niya si Hong Taek. Matapos sabihin ang lahat, pinatay ni Sok Tai ang asawa ni Hong Taek at umalis. Samantala, si Hua Yi na sumugod sa ospital, kahit na siya ay malubhang nasugatan, ay tila labis na nabigo at nagalit dahil hindi niya nagawang iligtas ang kanyang pinakamamahal na ina. Sa ibang lugar, nalaman ni Jung Min na si Hua Yi ay kasangkot sa gang ni Sok Tai, pagkatapos ay sinubukang hanapin ang kanyang kinaroroonan. Gayunpaman, ang maternal instincts ni Yang Ju ay gustong protektahan si Hua Yi dahil siya ay inosente, at nagsasagawa lamang ng mga utos mula kay Sok Tai. Dahil doon, ay napilitan si Yang Ju na hampasin ang ulo ni Jung Min, na nawala ng malay. Hindi nagtagal, dumating si Sok Tai sa bahay at pinahirapan si Yang Ju dahil sa isang maliit na bagay. Kasabay nito, dumating doon si Hua Yi, at agad na tinutok ang baril kay Sok Tai. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumangon muli si Jung Min at pagkatapos ay itinutok ang kanyang baril kay Sok Tai na nagbabantang papatayin si Yang Ju.
Ngunit pagkatapos, binaril ni Soktai si Jungmin, pinatay siya, at binantaan si Huayi na papatayin niya si Youngju. Dahil sa ayaw niyang mawala si Youngju na naging mabuting ina sa kanya, nagpa siya si Huayi na lumuhod, at hiniling kay Soktai na huwag siyang patayin. Pagkatapos ay lumapit si Soktai kay Huayi, at sinabi na mula ngayon ay gagawin niya ang lahat para sa kanya. Gayunpaman, si Huayi ay lumabas na nagpapanggap lamang, at pagkatapos ay pinatay si Soktai, na namatay na may ngiti dahil ang kanyang anak, ay ngayon ang halimaw na gusto niyang maging. Ilang oras pagkatapos ng insidente, ibinigay ni Huayi ang isang kamera kay Yu Qiang bilang isang paraan ng pasasalamat sa kanya sa pag-aalaga nito sa kanyang ina. Nang malaman na ang CEO na si Jin ang utak sa likod ng pagpatay sa kanyang mga magulang, si Huayi ay gumawa ng paraan, at pinatay ang lalaki. Nagtatapos ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita kay Huayi na bumibisita kay Youngju sa ospital, at ngumiti ito sa kanya. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.